Libra, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for October 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment, pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Libra, what's coming to you ngayong October 2024 for Libra. You have the second house. Okay, Sun in Scorpio in the second house. Okay, the Sun is about your confidence, no? Maaring meron kang tutuklasin about your abilities, no? Yung tipong mga talento mo kasi yung second house is also your talents, your skill set. Ito yung mga possessions mo eh. Can be your sources of income or yung mga ari-arian mo, no? Bahay, lupa, sasakyan, mga material things. And having the Sun here, I think you are bringing so much confidence sa sarili mo na maggamit yung skills mo to generate more income. And having Scorpio here, I think mas magiging, alam niyo, parang obsessed, no? In a good way. Na parang you will be obsessed in creating money na yun yung magbibigay sa'yo ng confidence sa sarili mo na, uy, I am independent. Like, I can create my own resources, like my money, ganon. Kasi at some point, may mga ganon, may mga tao na dun sila nakakahanap ng security nila whenever they have enough money, no? Meron silang pera, meron silang income. Kaya nga yung iba nag-o-obsess sa work, sa career path nila or sa income nila. Dahil lalo na kung sila ay mga breadwinner, ganyan. Doon sila nakakaramdam ng sense of security and safety. Okay, so that's what I'm seeing for you. You will focus on uh, pagpapatibay ng iyong finances. Pwedeng mas magsisave ka ng money, no? Ngayong October, or nagsiset ka na ng mga gagawin mo para mas makapag-generate ka ng income. You have nurture, ayan. So you will also take care of your needs ng family mo, ng mga mahal mo sa buhay. This is also practicing self-love, self-care. Ayan. So, maaring magpo-focus ka rin sa iyong kalusugan. Siyempre, lalo na yung mga nagkakaedad na dyan. Dahil, lalo na kung may mga nararamdaman na kayo sa katawan nyo. So, it's time to focus on yourself na hindi lang puro trabaho-trabaho or magkano yung kikitain mo. Tapos napapabayaan mo naman yung kalusugan mo. There was a time na merong naging series of deaths, no? May mga yung mga online sellers dati, ewan ko kung nabalitaan nyo yun, na nagiging cause of death is yung aneurysm or due to stress or puyat, ganyan, dahil sa kakatinda nila or dahil sa business. So, aanhin naman natin yung ating mga kinikita kung hindi naman na rin natin mapapakinabangan, di ba? So, balance lang. I-balance nyo lang yung oras panahon nyo sa career, sa trabaho, sa business versus your time for yourself and also para sa family mo. The Moon, timing. Napaka-importante ng timing sa mga ginagawa natin kasi pwedeng magandang intention natin pero hindi pala tama yung timing. Oo. So, ngayong October, halos lahat ng mga gagawin mong actions, planado siya. Oo, ita-timing mo siya sa kung kailan siya sa tingin mo mas magpo-progress or mas lalago or mas mag-grow. For example, dyan sa timing,
Ano bang magandang panahon na mag-start ng business, 'di ba, during the Burr months kasi yan yung time na maraming pera yung mga tao or yung kanilang buying power ay mas malakas, mas mataas dahil sa holiday season. So, parang ganun. Ganun yung timing na kung meron kang mga decision sa buhay mo, maganda rin na nasa timing siya para hindi siya going against the flow or going against your yung goal, 'di ba? Okay, you have Sun and Moon, Union, ayan, some of you may business partnership, pwede ring romantic partnership para sa iba. Merong contract signing. Kung kayo ay nagnenegosyo or meron kayong bagong trabaho, may contract signing for you. Let's see what else. Yung iba naman, pwedeng mag-aasawa or papasok sa isang very serious relationship. You have the Fool. O, merong new beginnings dito. You are going to take a risk because nakakakita ka ng potential. So, this can be potential sa bagong trabaho, business career, or bagong relationship. You have the Ten of Wands. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na marami kayong gagawin or magpo-focus kayo sa mga responsibilities ninyo. Maaring medyo maging too much, no? Kunin nyo lang kung ano yung kaya nyo kasi kung hindi nyo kaya, kayo rin yung mahihirapan, 'di ba? Nakaka-stress kaya yung masyadong marami kang responsibilities. Lalo na kung ito ay ikaw rin naman yung kumuha nun, 'di ba? Kahit ano pa yan, let's say sabay-sabay yung mga loans mo, nakaka-stress 'yon. So, kung ano lang yung kaya mo i-handle. You have the Lovers, so meron talagang union for some of you. If you're single, pwedeng papasok ka sa isang romantic relationship. Kung meron ka ng relationship ngayon, possible na mas lalo ka magbibigay ng oras at panahon sa person mo or you will parang yung i-rekindle niya yung feelings niyo para sa isa't isa lalo na kung busy kayo. You will have more time together. You have the Tower. O, ito yung i-release mo. Meron kang i-release anything that is no longer serving your highest good. Oo. So, maaring, ano tong i-release na to? King of Pentacles. I feel like yung restriction mo rin sa sarili mo na maaring meron kang mga plans before na hindi mo nagagawa kasi natatakot ka na baka hindi mo kayanin. Sa money, career, finances, no, medyo mag-ingat kayo sa mga taong pagkakatiwalaan sa pera, investments, or sa workplace ninyo kasi meron ditong merong hindi magandang intentions towards you. Sa relationship, Three of Pentacles, this is success, enterprising. Some of you, papasok kayo sa business ng person mo. Kung if you are in a relationship with someone, maaring isa ito sa endeavors na papasukin yung mag-partner, no? This can also mean a business partnership. I also see growth in your relationship, pag-unlad, oo. Kasi maaring, yan ba sa inyo meron na kayong, kumbaga mas nagmamature na kayo sa relationship. Hindi na kayo kagaya dati na parang konting bagay, maliit na bagay, pinag-aawayan. Okay? You also have the Sun and Aries in the first house. Yes, medyo magiging defensive ka ngayong October. Somehow, this is good kasi para maiwasan mo tong mga taong magtatangka ng parang scam ka, lalo na sa pera or sa business or trabaho. So, be careful. You also have Moon in Capricorn in the 10th house, practicality. So, pagdating sa decision mo sa trabaho, sa business, sa career mo, pinag-aaralan mong maigi kung ano yung may sense. Ayaw mo nung yung parang masyadong too good to be true. Halimbawa sabihin sa'yo na, kailangan mo lang maglabas ng 10,000 pesos, tas after 1 month, madodoble yan. O, di ba too good to be true? Although, pwedeng mangyari yon, kaya lang depende sa ino-offer nila. Okay? So, for you, you will do practical steps lang pagdating sa career path mo, sa trabaho mo. You have Mars in Aquarius in the 11th house, which is rebellion. Mars is the planet of aggression,
parang I'm seeing here na hindi ka basta-basta ah, mapapaniwala ng ibang tao. Para sa'yo, kung anumang situation na parang ah, merong taong gumugulo sa'yo, kayang-kaya mong ipagtanggol yung sarili mo. Mm. Kaya kung sino man itong merong hindi magandang intentions towards you, especially sa pera, sa trabaho, sa business, I think marirealize mo agad yan at kayang-kaya mong ipagtanggol yung sarili mo. Display yourself to advantage. This is no time for false modesty. I think you're going to be proud of your achievements, no? Na not to the point na magyayabang ka. Pwede yung iba, isipin na, uy, mayabang si Libra. Pero hindi naman talaga because you're just proud of your achievements and there's nothing wrong with that. Siguro yung mga may insecure lang sa'yo ay yung mga taong gusto yung success na nararanasan mo, kaya lang hindi nila nararanasan yun. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye.